At dyan na po nagtatapos ang ating press briefing. Okay, pwede na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Walang tanong po mula kay Ivy Reyes. Gusto ko yung inyong mga reaksyon, ha? Hi, Yusek. Good afternoon po. News of the late Paulo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. Since he's part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Amy is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar, sa Beverly Hills Police Department, para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yon ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose," up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities, March 8. Kung pwede po nating maipakita sa monitor. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Filipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity? Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa. Maawa po kayo sa taong bayan.
Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. Hay nako, Ate Claire, no? So, nilagay ka talaga dyan sa iyong posisyon. Ano ka? Attack dogs ng mga Duterte? O taga-sangga? O protection ng mga Marcos? Okay? Dapat, yung position mo dyan, gamitin mo yan. I-utilize mo yung pinasahod namin. Okay? Pinasahod namin na mga taxes. Dapat, gawin mo yung trabaho mo. You have to report the progress report sa ating bansa. Hindi yung todo depensa ka sa first family. Ito, sabi mo, malaking kasinungalingan na part di umano itong si Paulo Tantoco na namatay na overdose sa cocaine. Sabi mo, it is purely fabricated at fake news. Itong mga nasa social media. O ito, panoorin natin itong balita ng Bilyonaryo Channel. Ito. Sa pagsusunod ng Estados Unidos, Mhm. kapatay ng stance executive Tantoco nitong Mhm. Marso. Ivy Reyes. O, yan. Panoorin nyo mga kababayan. Namatay sa cocaine overdose si Response Corporation Mhm. Mayor Paulo Tantoco noong Baso. Iyan ang resulta ng toxicology report nito ayon sa Los Angeles County Coroner's Office. Mhm. 4 na buwan ang mapabalita ang pagpanaw nito noong March 9. For Mhm. time, listed a significant condition ang posibleng komplikasyon sa puso sa accidental death ni Tantoco. Mhm. Ayon sa Hollywood LA News, kasama si Tantoco sa entourage ni Yan. First Lady Liza Araneta Marcos. O yan. Ayon sa Hollywood Law News, part si Tantoco sa entourage mismo sa inatinan na party ni Lisa Marcos. So ngayon, paano mo idedepensa ito? Attorney Claire Castro. Attorney Claire, pero todo deny ka sana. Okay? Sana bago magsuna, itong asawa mo na presidente natin ay dapat magpa-hair follicle test para malaman ng taong bayan kung kayo ba'y ay nagtatakip at nagtatago sa inyong tunay na anyo. Kung kayo ba'y ay merong presensya at positibo sa mga illegal na droga, itong cocaine. O yun, ano lang natin yan, request lang bilang ordinaryong Pilipino, karapatan namin na mag-request bago magsona. Kasi sasabihin ninyo, mali at fake news, ganito, fake news peddler kami. Pero ito ngayon, itong balitang ito, ipanghimakak na pod nimo. Tingnan mo, alangan naman na fake ito na fake ni itong balita ng Bilyonaryo Channel. Ito. Pagkilos nito ang Manila International Film Festival sa Beverly Hilton Hotel. Sa isang video sa social media account ng First Lady present sa MIFF celebration, sinasabi President Cheese Escudero, Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada, Tourism Secretary Cristina Frasco, MMDA Chairman Romando Artes, at iba't ibang Pinoy celebrities. Yan. Noong Mayo, pinabulaan na ng Malacanang ang mga aligasyon ni Vice President Sara Duterte na involved ang First Lady sa pagkamatay ni Tantoco. Nang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news. Paano mo na-validate na si BP Sara ang source? Kasi ang haka online na nandidate sa Los Angeles EFL na ayon sa mga fact-checker ay distorted at manipulated photos and videos. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan, bilang Vice Presidente, may records po. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba natin ipakita? Ay nako, talagang todo depensa ka ng iyong amo. Ito, pakita din natin itong news ng Hollywood. Hollywood, ito. Ayan Hollywood LE News. Ito, nakalagay dito, pangalan ni Lisa Marcos na part di umano ng entourage itong si Paulo Tantoco. Ayan Ayan. Part ng entourage. Ayan
Oh. Oh, Hollywood News. Oh, yan. Hindi yun fake. Tapos sasabihin mo ngayon sa taong bayan na kami ay mga fake news peddler. So ngayon, dahil sabi mo walang or hindi kasama sa entourage ito si Paulo Tantuco na namatay sa cocaine na it so happen na allegedly part ng entourage mo. Okay? So paano mo mapapaliwanag? Yun bang report ng police doon ay fake or itong mga news na nasa LA ay fake? 'Di ba? Kalukuhan 'yun. Kaya napaka-imposible na sasabihin mo na itong si F.L. Lisa Marcos at itong si Tantuco kasi si Tantuco yung kanyang wife ay merong posisyon, merong posisyon sa gobyerno. Kaya siyempre, kailangan mo talagang i-deny ito na hindi part ng entourage. And it is clearly na nasa mga balita na part itong namatay na overdose sa droga na kasama mo at part sa entourage mo. Diyan, party mo. Diyan sa LA. Diba? So kayo mga babayan, maniniwala ba kayo? Itong si Attorney Claire Castro na talagang attack dogs at atake ng mga Duterte at part siya. Di umano. Part siya sa demolition job para siraan ang ating mga mahal na ang ating Pangulong Duterte, ating Vice Presidente and the rest of Dutertes. Kasi tinik nila ang mga Duterte sa kanilang political agenda, yung kanilang political interest para tuloy-tuloy di mano ang pagnanakaw itong mga hayop na to nandyan nakaupo sa gobyerno.